Ma'am, magandang umaga. Pupuntahin niyo si Mr. Dexter Santillan? Pinayagan ho ba kayo? Duda pa niyang tanong sa akin at wala akong panahon sa pang-uusisa ni Numan. Oo kuya, nagmamadali po ako kaya huwag nang tanong ng tanong. Sabihin niyo na lang po nalalaman niyo kung saan ba siya nakatira. May himig niyang katarayan ko sagot dahil may 2 oras lang ako at kailangan ko agad makauwi. Sa trial, condominium po. Ipagtanong niyo na lang po doon ang condo unit niya. Sagot ni Manong Guard. Salamat kuya. Bumaling naman ako sa driver. Manong, tara na. Yakag ko at agad naman niya ako sinunod. Ingat kayo ma'am. Bahagya pang sumaludo ang bantay hanggang sa isinara ng muli ng driver ang bintana. Habang nasa biyahe patungo sa nasabing condominium na tinutuluyan na Dexter ay napaisip ako. Kilala nga talaga ang binata kahit dito sa Maynila. Alam nga ng secure ko saan ito tumutuloy. Buti na lang ay meron kaming napagtanungan. Nang makarating ay dali-dali ako lumabas ng sasakyan at narinig ko pa ang biglang sabi ng driver dahil kita niya ang aking pagmamadali. Miss, baka madapa ko kayo. Hinay-hinay lang sa lakad. Paalala niyang huwag ako magmadali pero hindi ko siya pinansin at dire-diretso lang ako sa loob. Lumapit ako sa isang condo receptionist. Miss, kay Dexter Santillan. Saad ko at tinapik-tapik ko ng mga daliri ko ang desk. Good morning ma'am, wait lang po. Dinampot niya ang telepono at may tinawagan. Hello sir, good morning. Meron pong babaeng naghahanap sa inyo. Bahagya niyang tinakpan ng mouthspeaker ng telepono at bumaling siya sa akin. Your name ma'am? Please tell him, this is Ines. Nag-alangan pa ako sa pangalang sasabihin pero mas kilala niya ako sa pangalan kong iyon. Ines daw sir, papapasukin ko po ba? Hindi na niya na ituloy ang tatanong ng alinsunod siyang tumango. Yes sir, sige po. Ngumiti sa akin ang receptionist. You can go to 15th floor ma'am. Unit 105. Thank you miss. Pasasalamat ko. Dali-dali na nga akong tumungo sa elevator at pinindot ang nasabing floor kung nasaan ang condo ni Dexter. At nang magbukas na ang pinto ng elevator, hudyat na nasa tamang palapag na ako ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makita itong naghihintay na pala sa akin. Nakahalukip-kip lang siya habang nakasandal sa dingding sa mismong tapat ng elevator. Mukhang hindi na ito nakapaghintay pa. Ang mga mata niya ay ganoon pa rin. Kainit niya akong tumingin habang nakatitig lang sa akin. Hindi siya gumagalaw. Nanatili lang siya sa ganoong pwesto. Dexter. Lumabas na ako ng elevator at unti-unti akong humakbang papalapit sa kanya. Ganoon na lang ang gulat ko na bigla niya akong yakapin ng ubod ng higpit. Para bang ayaw niya na akong pakawalan pa. What's brought you here, baby? He asked in a whisper right in front of my ear at nanatili na yakap ako. Ramdam na ramdam ko ang pangungulila niya sa akin, hatid ng mainit niyang yakap. Nahawakan ko siya sa bawang habang nakatingala dahil sa higpit ng yakap niya. Gusto kitang makausap at makita. I miss you so bad. Sinimsim niya ako at nanatiling yakap ako. Naramdaman ko ang bibig at ilong niyang nasa bandang leeg ko at tila pinapamilyar ang amoy ko. Gusto ko sanang sabihin na I miss him too. May 2 oras lang ako, Dexter. Batid kong hindi ako pwedeng magtagal dahilan para bumitaw na siya sa akin. Come. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ako sa condo niya. You shocked me. Saad niya. Batid niyang hindi niya ako inaasahang pupuntahan siya hanggang sa makapasok na kami sa loob ng condo niya. Malawak ang condo na tinutuluyan niya. Para na nga isang malaking bahay at siya lang nakatira. Ano pa bang aasahan ko? Hindi naman ito sanay sa mga maliliit na espasyo. Naupo ako sa mahabang sofa at tinabihan niya ako habang ang mga mata niya ay hindi niya iniaalis sa akin. Sabay hawak sa kamay ko at tinalagan ito ng matagal sabay mariing pumikit. Nalalamlam naman ang aking mga matang pinagmasdan siya. Bakas sa kanya na hindi siya nakakatulog ng maayos dahil medyo lubog ang kanyang eye bag. Matapos niyang halikan ang kamay ko ay muli siyang nagangat ng tingin sa akin kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na matitigan ang mukha ng isa't isa. Mabagal na iniangat ko ang kamay ko patungo sa pisngi niya habang pinapamilyar din ang mukha niya kagaya ng kanyang ginagawa. Pumikit siya ng hinaplos ko ang pisngi niya at lumako sa noo pababa naman sa ilong at hinawakan ang ilalim ng mga mata niya na bakas na wala siyang maayos na tulog at walang sapat na pahinga. Nakaramdam ako ng awat pagkahabag habang pinagmamasdan ang gwapo niyang muka. Hindi ko labas maisip na sa loob ng 1 taon, ganoong kahirap ang kanyang mga pinagdaan ng problema. Gayunpaman, napanatili niya pa rin ang kakisigan niya. Mas lumaki din ang katawan niya at
mas sigit na tumikas. Mukha namang hindi niya pinabayaan ang sarili. Kamusta ka na, Dexter? Hindi ko alam kung bakit kasabay ng tanong ko'y biglang nang init ang mga mata ko. Ngumiti siya, ngunit alam kong sa kabila ng ngiti niyang ito ay nagkukubli ang naging hirap na pinagdaanan niya. I'm fine, as you can see. Muli niyang hinalikan ang kamay ko. But I wasn't no mga panahong wala ka sa tabi ko. Dagdag niya pa na naghatid kirot sa puso ko. My life became messed up nang hindi ko na alam kung saan pa ba kita hahanapin. Nandito na ako. Hindi mo na ako kailangan pang hanapin. Batid kong hindi na ako aalis. Yes, baby. Hindi ka na talaga aalis dahil hindi ko nahayaang mawala ka pa sa akin. Hindi na. Muli niya akong niyakap na mahigpit at kahit gaano pa kahigpit ang yakap niya sa akin, pakiramdam ko ayaw ko nang kumawala pa sa init ng kanyang mga bisig. Mariin akong pumikit at gumanti din ako ng yakap sa kanya. Namiss din kita. Halos pabulong kong sinabi na ramdam kong ikinatigil niya. Siniksik ko pa ang aking mukha sa kanyang leeg at siya naman ang sinimsim ko ng amoy at bahala na kung anong isipin niya. Ang bango niya, ganoon pa rin kagaya lang nung dati. You miss me? Tila, nagulat pa siya. Nabingi. Tumango ako. Oo, namiss kita. Ayaw mo? Oh baby. He groaned in happiness. He hugged me even tighter. Hindi mo alam kung gaano ko kasi ang marinig yan mula sa'yo. And I thought you hate me. Maling pag-aakala niya. Kailanman hindi kita kinagalitan, Dexter. Wala kang ginawang masama sa akin kaya hindi kita dapat kagalitan. Saad ko, sabay humiwalay na ako ng yakap sa kanya at pinakatitigan siya. Paumanhin sa lahat ng mga nagawa ng pamilya ko sa'yo. Sa inyo. Sa buong na yun. Patawad dahil ngayon ko lang nalaman. Kaya rin naman ako pumarito para humingi ng patawad sa mga hirap na nadanas. No. You don't have to apologize. Wala kang kinalaman roon. Kami ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Kami ng buo kong pamilya dahil sa ginawa sa'yo ni Daniel. And your family just did that right thing. Mahal ka lang nila, kaya nila iyon nagawa at masyado lang silang kinain ng galit. Batid niyang nauunawaan niya. Hindi ko naman maiwasang mahabag kung gaano niyang naiintindihan ng pamilya ko sa kabila ng ginawa nila sa kanila. Tila ba inaako niyan dapat lang sa kanila ang nangyari. Dexter, sumaobra sila. Kamunti ka na kayo maghirap ng pamilya mo at ang mga tao sa nayon. Kamunti ka nang hindi makakain sa kawalan ng mga pagkukunan. Ang daming mga nadamay. Nanubig ang mga mata ko habang diretsyong nakatitig sa kanyang mga matang malamlam din. It was our karma, Eunice. You don't have to think about it dahil that was our problem, not yours. At isa pa, ayos na ang lahat. Bumalik na sa dati. Hindi man lahat ay nagawa pa rin namin makabangon. Ako naman ang yumakap sa kanya at hindi ko na nga napigilang maluha. Paano mo yun kinayang mag-isa? Paano mo nakayanan na mag-isa ka lang? Hindi ko na nga napigilang mapahigbi. Hindi man niya ilahad sa akin na ramdam ko naging paghihirap niya kahit wala ko roon at hindi ko nasaksihan. Alam ko kahit may kayabangan silang pamilya, may malasakit sila sa mga tao at ang balikatin niya ang lahat ay siyang napakahirap isipin. Hinagod niya ang likod ng buhok ko at niyakap din niya ako. Hindi naman ako nag-isa. Kasama kita. Mas lalong bumuhos sa mga luha ko at mariin ako napapikit. Nayakap ko siya sa leeg habang siya ay nasa bewang ko ang hawak. Labis ang pagkahabag ko sa pinagdaanan niya na ni walang isang tumulong sa kanya para yun ay malagpasan niya. Sarili niya lang ang kanyang inasahan. Kaya nagtataka kung paanong nagawa niya iyon na masolusyonan sa loob lang din ng maikling panahon. Kahanga-hanga. Wala ka man sa tabi ko pero kahit kailan, hindi ka nawaglit sa isip ko. Kahit na ni isang segundo. Ikaw ang naging lakas ko sa mga oras na hindi ko na kaya at nawawalan na ako ng pag-asa. You made me stronger. At dahil sa kagustuhan ko makita ka ulit ay ginawa ko ng lahat. Tumaya na ako at isinugal ang lahat na meron ako. Dahil kung hindi ko yun gagawin at hindi ko mapapagtagumpayan ng pagsubok, ay malayo nang magkita pa tayo ulit. Mahabang litanya niya. Dexter! Sinubsob ko na lang ang aking mukha sa kanyang dibdib at doon umiyak. Shh! Don't cry.
I don't want to see you crying. Everything is okay now, so there's nothing to worry about. Pangaalo niya sa akin. Patawad kung wala ako sa tabi mo. Para iyong maging pahinga ng mga panahong pagod na pagod ka na. Nagasumot ko ang likod ng t-shirt na suot niya sa pagkahabag ko sa kanya at dahil din sa inis ko sa sarili dahil wala man lang ako nagawa para sa kanya samantalang siya ay nagawa niya ang lahat para lang sa akin. Siya ang bumitaw sa pagkakayakap sa akin at tinawakan niya magkabilang pisngi ko kaya napansin kong namumula ang mga mata niya sa nagbabadyang pagluha ngunit pinigilan niya lang. Ang makitang ayos ka. Naging mabuti ang lagay mo at walang nangyaring masama sa iyo. Pauwi na lahat ng pagod at hirap ko. Hinawakan ko rin na magkabila niya ang pisngi at kita ko kung gaano nanunubig ang mga mata niya. Bakit ba ngayon ko lang nakita ang halaga niya? Kung sa bagay, noon hindi ko pa matukoy ang tunay kong nararamdaman para sa kanya dahil masyado siyang mapusok, masyadong mabilis, idagdag pa na nag-aagawan sila ni Daniel sa akin. Ngunit ngayon kitang-kita ko kung gaano nga ako kahalaga sa kanya at hindi lamang pagkagustong nararamdaman niya para sa akin kundi higit pa roon. Minsan ko nang sinabi sa sarili ko na ang gugustuhin kong makasama ay yung lalaking bukod sa mamahalin ako ay kayang-kaya ko ring mahalin. Pangarap ko noon na ang makatuluyan ay yung lalaking gusto ko. Yung kusang loob kong mamahalin, hindi yung pinilit lang. At masasabi ko ngayon na ang naranasan ko para sa kanya ay hindi pinilit. Hindi iginiit kundi kusa ko na lamang naramdaman at napagtanto. Marami na siyang sinakripisyo para sa akin. Unang-una ang relasyon niya sa kapatid niyang si Daniel. Pangalawa itong problema ang kinaharap nila. Sinikap niyang malagpasan at maresolba ang lahat, alang-alang sa kagustuhan niyang muli akong makita, mahawakan at muling mahagkan, at sa pagkakataong ito ay siya naman ang aking hahagkan. Nagulat siya sa ginawa ko nang ilapad ko ang aking mga labi sa kanya. Mariin akong pumikit kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha mula sa aking mata. Ginawaran ko siya ng isang masuyong halik. Ramdam ko kung gaano siya natigilan at nastatwa. Hindi niya inakala na gagawin ko ito, na hindi kagaya noong kailangan pa niya akong takutin at tuksohin, makahalik lang. Ngunit iba na ngayon, may kusang loob na ako na magpahalik at manghalik. Baby, namamaos niyang tawag sa akin at natutulala pa rin sa ginagawa ko. You kissed me. Kung makareact ito, akala mo naman ay first kiss niya. Nasapo niya pa ang labi niyang hinalikan ko kaya natawa ko. First kiss? Virgin? Mas natawa ko. You're not a little brat. Binasa niya ng dila ang ibabang labi na tila nilasap niya pa ang lasa. Nagulat naman ako nang kabigin niya ako sa batok at siniil ako ng halik. He kissed me so passionately as I responded to his tender kisses. Naging taga Manila ka lang na wala ng pagiging Maria Clara mo. Pasaway ka. Saan niya at muli akong hinalikan? Napahagikik ako. Natawa lang naman ako sa reaksyon mo. Para naman kasing first time mong mahalikan. Pangaasar ko pa ng tuluyan na akong humuwalay sa pagkakahalik. Nanatiling magkalapit ang aming mga mukha. Hawak niya pa rin na magkabilang pisngi ko at masuyo itong hinahaplos. Kita sa kanya kung gaano pa rin siya kahumaling at kung gaano niya iniibig ang isang Eunice. You like me? That's why you kiss me? He asked sa mababa at namamaos niyang boses. Umiling ako. Hindi. Nangunot ang noon niya. Then why? Hindi kita hinalikan dahil gusto kita. Hinalikan kita dahil mahal kita, Dexter. Mahal kita. Pagtatapat ko kasabay noon ay ang mariin kong pagpikit, kasabay dahil kinabahan akong makita ang reaksyon niya. Hindi ko man siya tingnan ay alam kong natulala siya at nagulat sa sinabi ko dahil hindi niya kailanman inaasahang darating kami sa puntong ganito na ako ang unang aamin. You love me? Tila nabingi na naman siya. Tumango ako kahit nangingibabaw sa akin ng hiya at sabi nga ni Papa ay mas mabuting magpakatotoo sa sarili para sa huli walang pagsisihan na nasabi mo ang iyong tunay na nararamdaman. Ako man ang kusang umamin, mas gusto ko na ito dahil ibig sabihin walang pumilit. Hindi pilit dahil ito ang kagustuhan ng puso kong maramdaman sa taong aking ginugusto. Oo, Dexter.
Ganoon na lang ang pagsunggab niya ng halik sa akin at sa pagkakataong ito'y naging mapusok ang kanyang halik. Ngunit nagawa ko pa rin pumikit upang damhin ang malambot niyang mga labi. Inaangkla ko ang braso ko sa kanyang leeg at gumanti sa kanyang halik. Siya ang una't huling lalaking aking pagbibigyan ng aking labi at ng lahat sa akin nang walang pagpipilit kundi kusang loob lang. Pinaglapat niyang aming mga noo. Baby, kung mahal mo ko, mas mahal na mahal kita. Lahat kaya kong gawin at sakripisyo para lang sa'yo. Ganap ka lang na maging akin. Muli niya akong hinalikan. Sa pagkakataong ito, ang halik niya'y naging mabagal ngunit mas malalim, dahilan para madama ng husto hanggang sa kaibuturan. Sa bawat halik niya ako'y tumutugon ng kusa. Dinadama ko ang bawat paggalaw ng aming mga labi na ngayon ay nag-iisa. Sa'yo lang ako at akin ka lang din. Saad ko na hinihingal pa nang sandali akong humiwalay sa paghalik niya. Nagulat naman ako na bigla siyang sumuntok sa ere at sa sandalan ng sofa. Parang hindi niya nakayanan ng narinig para maging ganito na lang ang maging reaksyon niya. Sumigaw siya at tumayo pa. Muli siyang sumigaw at nagpaikot-ikot siya sa salas at nakailang suntok sa ere habang ako naman ay natutulalang pinapanood lang siya hanggang sa natawa na ako. What are you doing? Naaliw kong tanong. Muli niya akong nilapitan at itinayo niya ako mula sa pagkakaupo, sabay niyakap niya ako ng mahigpit na tila nakadepende na sa akin ang buhay niya. He kissed my temple before he speak. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Sulit ang lahat, Eunice. Sulit ang lahat. Gumanta ako ng yakap. Karapat-dapat kang mahalin, Dexter. Mabuti kang binata kahit na mapang-angkin ka. Pero pinatunayan mo sa akin na mabuti ang iyong hangarin kaya wala akong pagsasasihan kung ikaw man ang lalaking pinili kong gustuhin. He groaned in happiness at nahimigan ko siyang parang umiiyak dahil nagtaas baba ang kanyang balikat. He's crying. Agad naman akong humiwalay sa kanya para tingnan ang mukha niya. Umiiyak ka? Hinawakan ko magkabila niyang mukha. Sandali siyang nag-iwas ng tingin at pinalis ang kanyang naglalandas na luha at ayaw pang ipakita sa akin. Umiiyak ka. Pag-uulit ko at sa pagkakataong ito, ako ang nagpalis ng luha niya. Hindi na pala kita mahal. Biglang tumalim ang mga mata niyang agad na tumitig sa akin dahil sa biro ko na siyang ikinatawa ko ng husto. Nagbibiro lang ako. Mas tumawa ako. Napapitlag ako nang hawakan niya ako sa bewang. Don't say that again. Wala lang mapagsidlan ang saya ko sa mga oras na ito. Dahil pinapakita mo sa akin na sulit ang lahat ng paghihirap ko. Dahil bukod sa nakita na kita, nahawakan at nakasama ngayon. Ang malamang mahal mo rin ako, halos si katunaw ko. Sobrang saya, Eunice. Sobrang saya ng pakiramdam ko. Kung sana'y alam mo lang. Pinagdikit niyang muli ang mga noo namin at mariin siyang pumikit. Alam ko, Dexter. Alam ko. Batid kong nakikita ko kung gaano siya kasaya. Isa kang mabuting lalaki at mabuti ang iyong naging intensyon sa akin kaya nararapat ka lang gandim palaan ng pagmamahal. I really thought you were also mad at me because of what Daniel did to you. Ang akala ko damay na ako sa galit mo sa kapatid ko at wala nang pag-asa na mapapatawad mo pa ako. Kami ng pamilya ko sa nagawa sa'yo ng kapatid ko tapos ito ang sasabihin mo sa akin. Na mahal mo rin ako kaya talaga namang... Muli siyang napapikit ng mariin. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit kanino man. Sa inyo. Oo, nagpuyos na ako ng kalooban ko sa nangyari sa akin at iniling ko pa na sana hindi na tayo muli magkita pa dahil sa sobrang masalimuot na karanasan na naranasan ko pero ang malaman kong pinaglaban mo ko kahit wala ako doon. Ang nagawa mong pagpapakulong kay Daniel, tunay na nakakahanga at hindi iyon ang inaasahan kong gagawin mo para sa akin, Dexter. Hindi siya nagsalita kaya nagpatuloy ako. At ang ipinakita mo malasakit sa mga tao na hindi mo hinayaang mawalan sila ng kanilang ikabubuhay, na halos hindi mo na naisip ang iyong sarili, ay siyang isang katangian na mas kamahal-mahal sa iyo. Kung may kakayahan ka magmahal at magmalasakit sa iyong kapwa, nangangahulugan din na isa kang mabuting tao.
Ang tulad mo'y karapat dapat din na mas mahalin. Sa lahat ng sinabi ko ay tanging yakap na lang ang naitugon niya sa akin. Hindi ko inaasahan darating ang araw na to na makikita mo ang halaga ko at ang mga ginawa ko. Lahat ng ating nararanasang hirap may magandang sukli. At para sa'yo, ito na yun. Ako na yun. Ako na ang mismo magiging gantimpala mo dahil sa iyong kabutihan at sa iyong magandang gawa. Hinagod ko ang kanyang likod kasabay ng mariin kong pagpikit. Maniwala ka man sa hindi. Noong mga panahon na iyon ay wala akong ibang inisip kundi ikaw. At hindi ako naghangad ng anumang kapalit mula sa mga tao. Ikaw lang talagang gusto ko. Sa kagustuhan kong makita at makasama ka, ginawa ko ng lahat-lahat. Dahil kung hindi ako kikilos, pati kituluyang mawawala sa akin. Kaya hindi ako sumuko. Makamtan lang ulit kita. Maraming salamat, Dexter. Salamat sa iyong katatagan. Humawali ako ng yakap sa kanya at pinakatitigan siyang mabuti. At ngayon, handa ka naman ba na ipaglaban ako sa mga magulang ko at kapatid ko sa pagkakataong ito? Hinahamon mo ata ako. Batig niya sa kanyang tono na wala siyang aatrasan. Sa dami ng paghihirap ko, ngayon pa ba ako aatras? Kasan niya sa hamon. Ngumiti ako. Kaya mong tagapin at harapin ang maladragon kong mama? Tanong ko takangitin, pinakatitigan siya habang kami magkahawak kamay. Kahit bugahan pa niya ako ng asupre, ipaglalaban kita. Ganap na kitang kasama ngayon sa magiging laban ko kaya sigurado ako na may papanalo kong laban. Kita ang labis-labis na determinasyon sa kanya at kumpiyansa sa sarili. Ang mahal ko. Kahit kailan talaga siyang napakatapang. Malambing kong sinabi at kita ko kung gaano namula ang magkabila niyang pisngi. Chum! Napamura siya sabay talikod mula sa akin at nagpamewang sabay tingala sa kisame. Nakakita na ba kayo ng laking kinikilig habang namumula ng husto ang mukha tenga? Ito ngayon ang itsura niya kaya hindi ko mapigilan tumawa. Bakit? Anong problema? Pilit ko siyang hinaharap sa akin. Uy, harapin mo ako. Bakit mo ko tinatalikuran? Please, baby, give me a minute. Hiling niya. Ayaw niyang humarap kaya umikot ako at akong humarap sa kanya na mariin niya ikinapikit. You're blushing. Panunodyo ko sabay tawa. You're teasing me, ha? Nahilot niya ang kanyang gitnang ilong at tagulat ako na bigla niya akong kabigin sa bawang at idiniin sa kanyang katawan. But you've turned me on. You called me love? That seemed like music into my ears and also, you made me hard. Sa pagkakataong ito, ako naman na nakaramdam ng pangiinit ng aking magkabilang pisngi dahil sa huli niyang sinabi at ramdam kong ako naman ang pinamulahan. Ano, Dexter? Nautal ako. What? You teased me first kaya panindigan mo ito. Panindigan mo ako. Pilyo ngunit seryoso ang tono niya. Naramdaman ko na lang ang pagdampi ng labi niya sa aking leeg na ikinasinghap ko at maring napapikit dahil sa kiliting hatid niya sa akin. Nang biglang maalala ko, sinabi ni Papa na usap lang ang gagawin namin ni Dexter. Hindi ito. Dexter, sandali. Bahagya ko siyang itinulak. Uy, mukha siyang nabibitin. You're still not comfortable? But you said you love me. May hibig pa ng pagtatampo niyang tanong. Hindi yun, Dexter. Ang bilin sa akin ni Papa, usap lang ang gagawin natin, hindi kung ano-ano. Kaya sana'y makapaghintay ka. Palagay ko hindi ito ang tamang oras para gawin ang ano. Basta, yun. Napahawa ako sa batok sa hiya. He just groaned and he bit his lips. Gigil na ako. Napahila mo siya gamit ang dalawa niyang palad. But I can't wait. He can wait daw kahit mukhang hindi na siya makapaghintay. Salamat, Dexter, at naiintindihan mo ako. Niyakap ko siya para kahit papaano yung ibsa ng init ng katawan niya pero mukha atang mas nadagdagan ko. Please, baby. The more you hug me, mas lalong tumitigas. Wala nang hiya niyang sinabi kaya agad akong dumistansya sa kanya kasabay ng panlalaki ng mata. Pero bago pa man ako tuluyang makadistansya, ay hinila niya na ako para muling mas ilapit sa kanya. Halika na sa bahay niyo nang maipaglaban na kita. At mapakasalan na rin dahil hindi ko na kaya makapaghintay pa na matagal. Masyado mo na akong ginigigil. Hindi ko na makakayanan pa ito.
Lulan ako ng sasakyan ni Dexter habang ang driver ng pampamilyang sasakyan namin na naghatid sa akin kanina ay kasalukuyan lang nakasunod sa amin. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin namin na ngayon siya haharap sa pamilya ko. Na ngayon kami haharap sa kanila at ganoon na lang ang labis na kaba ko. Naramdaman kong hinawakan ni Dexter ang kamay ko at pinisil. Batid niya na kaya namin ito. Bumaling ako sa kanya at pinakatitigan siya. Sigurado ka bang ngayon ka naharap sa kanila? Makakaya mo na? Kailan ko ba hindi kinaya? Tanong niya habang nasa daan ng tingin. Pumunta ka sa akin kaya nararapat lang din na ako ang magatid sa iyong pauwi. Oras na rin para harapin sila. Hindi na dapat pinatatagal. Hindi ko talaga lubos maisip na magkakaroon ako ng nobyo na ganito kalakas ang loob. Tipong walang laban, naaatrasan. At oo, siya ay akin pa rin nobyo. Hindi ex-boyfriend. Boyfriend ko pa din siya. Boyfriend pa rin kita. Saad ko sabay ngiti. Narinig mo? Ika'y aking nobyo pa rin. Pag-uulit ko, kitang natigilan siya at unti-unting ngumiti rin. Of course, I'm still your boyfriend and no one can replace me. Kahit matagal tayong hindi nagkita at nagkasama, tayo pa rin. Nakaisip tuloy ako ng kalokohan. Paano ko sabihin ko sa'yong sa loob ng 1 taong wala ka ay nagkaroon ako ng ibang boyfriend? Bigla niyang naipreno ang sakyan dahil sa sinabi ko, dahilan para kamuntikan na ako lumabas sa windshield. Kung hindi lang ako nakasuot ng seatbelt. Nalalaki na lang ang mga mata ko sa gulat at sa kaba sa tahasan niyang pagpreno. Huwag na huwag kang nagbibiro ng ganyan, Eunice. Mula sa daay lumipat ang tingin niya sa akin at kita ko kung gaano dumilim ang mukha niya at ang mga mata'y biglang tumalim. Naparanok ako. Nagbibiro lang naman. Wala akong naging ibang boyfriend. Bawi ko sa sinabi ko na agad kong pinagsisiyang sinabi ko pa iyon kanina dahil mukha talaga siyang nagalit. Mariin siyang pumikit at ibinalik ang atensyon sa daan sabay huminga ng malalim upang ikalma ang sarili niya. I know. Alam kong wala kang ibang naging boyfriend dahil hindi ka naman pinalalabas ng mansyon niyo. Pero alam ko na maraming pumoporma sa'yo. Sa sports gym. Saad niya na kinagulat ko. Alam mo na pumupunta ako roon? Hindi man kita malapitan. Alam ko nangyayari sa'yo simula na malaman kong nabibilang ka sa mga Demersyaga. At wag na ulit sasabihin sa akin iyon. Nakakakulo ng dugo at nakakadilim ng paningin. Lumambot naman ang aking mukhang tiningnan siya habang humigpit ang hawak niya sa manibela. Napakaseloso naman talaga. Sorry na. Hinawakan ko ang kamay niya. Nagbibiro lang naman ako. Wala ko naging boyfriend doon. Lahat sila, mga naging kaibigan ko lang. Meron pang isa roon na panayan dikit na dikit sa'yo. Yung lalaking nagngangaling Dexter na nagtuturo ng kickboxing. One of your trainers. Tinasan niya ako ng isang kilay habang ang mga matay malamig at mayroong kataliman. Alam niya nga ang bawat galaw ko nitong nakalipas na 1 taon. Gumawa talaga siya ng paraan malaman kung ano ang mga pinaggagawa ko sa buhay. Ngumuso ako. Wala lang yun. Natural lang na minsan mahawakan niya ako lalo na pag may sparring match kami. Batid ko na hindi niya iyon dapat na ikaselos. Umirap siya at muli nang binuhay ang makina at pinaandar na ang sakyan nang hindi ako pinapansin. Mukhang nagtampo na. Napasama ang biro ko. Nawala siya sa mood at ngayon biglang nagsungit. Muli kong hinawakan ang kamay niya para siya suyuin. Ang seloso mo naman. Saad ko. Talaga. Seloso talaga ako. Akin ka lang. Gusto ko akin ka lang. Hindi niya pagtanggi at mas lumala pa nga ang kanyang pagiging mapang-angkin. Imbis na kabahan na matakot ako kagaya dati, iba na ngayon. Natawa na lang ako. I found him cute. Para siyang engot na nagsiselo sa hindi naman dapat. Tumatawa ka pa. He looks insulted. Ang cute mo kasi mahal ko. Pinisil ko ang pisngi niya at ito na naman siya. Bigla-bigla ay namula na lang. Marin siyang napapikit at agad din namang nagmulat nang hindi ako sinusulyapan. You know where you hit my weakness now. Alam na alam mo kung paano kung paaamuin. He said and he groaned suddenly. Ay, when you turned out into like this. You seem so sweet now. Nakakapanibago. Napakagatlabi siya na mas ikinatawa ko. Hindi na ako purong probinsyana ngayon. Nasanay na rin kasi ako dito sa mga tao sa paligid ko na kapag meron silang gustong sabihin, sinasabi nila ang gusto nila. Nahawa na lang din siguro ako. Sagot ko sa kanya. Kung ba't ako naging ganito, ka-expressive, bigla. Probinsya no more? How do you call yourself now?
A Manila girl? He asked with a hint of joke. Tumango ako. Manila girl na ako, pero probinsyana pa rin. Mix, kasi doon ako lumaki. Di naman pwedeng talikuran ko na lang ang bayan na aking kinamulatan. That's good, baby. You have to learn to look back kung saan ka nanggaling. Never ever forget the place kung saan ka hinulma ng panahon. Pagpapayo niya.